Alright, magandang gabi. Welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga kinakain ko noong hyperthyroidism pa ako? O tara, kwentuhan tayo. Okay, no? Paglilinaw, ito ay base sa aking experience at base na rin sa payo ng aking endocrinologist. No? Umpisahan natin, ano ba yung mga kinakain ko noong hyperthyroidism pa ako. Lalo na nung paglabas ko galing ospital, no? Number one talaga na ibinawal, sa bawal muna tayo. Number one talaga na ibinawal sa akin dito, yung pangalan nito, yung gumamit ng iodized salt. Ibinawal talaga sa akin yan ni Endo, no? Wag na wag daw muna akong gumamit ton kasi nga hyperactive ako at nagpo-produce ako ng maraming thyroid hormones, no? Tapos yung iodine ay nakakatulong sa production pa ng thyroid hormone. So hangga't maaari, iwasan muna ang iodized salt. Okay? So pangalawa, pinaiiwas din ako sa mga pagkain, sa mga laman dagat to kagaya ng tahong, hipon, talaba, pusit, yan. Iwas muna hangga't maaari. Sabi niya sa akin, umiwas ka muna dyan. Okay, matataas din kasi yan sa iodine, yung mga pagkaing lamang dagat na yan. Tapos ito pang isa, yung lato ba yan, ibinawal din muna sa akin. At saka yung nori. Kasi ang nori gawa sa seaweeds, no? So hanggat maaari, sabi ni Doc, huwag ka na munang kumain yan. Iwasan mo yan habang hindi ka pa okay. So simple lang naman yung naging diet plan sa akin. Pinabawasan niya muna talaga yung mga pagkaing matataas sa iodine. Tapos binawalan din muna ako ng anong pangalan nito, yung tawag dito, maliban nga doon sa lato, no, yung isa pa kulay green din siya eh. Yung pinipigaan lang ng kalamansi yun. Binawal din yun. Pero ano rin yun, parang lamang dagat or what. Parang ganun siya, no? Kasi nga matataas ang iodine content niya. Tapos, syempre, tayo naman, susunod tayo. Hindi po pwedeng, hindi, isa lang naman. Hanggat maaari, wag muna. Kasi hindi pa naman kontrolado yung hyperthyroidism. Okay? Pagdating naman sa inumin, sa bawal pa rin to sa mga bawal, ibinawal din sa akin muna yung pagkakape. Yung pag-inom ng kape, no? Lalo na yung paborito nating 3-in-1. Syempre, yun yung pinakamadali eh. Yung 3-in-1. Bukod sa mura, masarap. Tapos, mainit na tubig lang o may kape ka na, no? Ibinawal niya kasi mataas yung caffeine niya. Hindi siya nakakatulong. Tapos, syempre, ang caffeine po, nakaka-trigger po siya sa palpitation. Okay? Ang hyperthyroidism noon, ang hyperthyroidism ko, sorry, talaga kinakabog ang dibdib ko. Imagine kung susundan ko pa yon ng mga caffeinated drinks. So, 'di ba? Pwedeng maging worse. Ibinawal din yung soft drinks muna. Bawal muna yan kasi matataas din sa caffeine yan. Tapos, tsaa. Ayan, binawal din muna sa akin yan. Maraming ibinawal kumpara dito sa hypo. Pero kasi, dito sa hyperthyroidism, manonotice naman din natin sa sarili natin na hindi talaga siya okay or hindi talaga siya nakakatulong pa, no? So, mga caffeinated drinks, kahit nga yung mga pagkain na may caffeine, ibinawal kasi hindi siya nakakatulong. Tapos, um, pagdating naman sa mga juice, hangga't maaari, sabi niya sa akin ni Doc, matataas din kasi yan sa sugar, yung iba dyan may caffeine, magtubig ka na lang muna. No, kahit yung mga energy drink, bawal muna sa akin yan. Yung mga Sting, Cobra, Lipovitan, Red Bull, wag. Sabi niya sa akin, wag. Kasi matataas ang mga caffeine content niyan. Makakaramdam ka lang ng sobrang kabog ng dibdib. Kaya hanggat maaari, iwasan mo siya. Okay? Dito naman tayo sa no, sa mga pwedeng kainin, no. Madali lang din naman. Kumakain pa rin naman ako talaga ng mga lutong Pinoy, no. Hindi naman nawala 'yun, yung kagaya ng mga tinola, nilagang baboy, nilagang baka, isda. Kumakain pa rin naman ako niyan.
Pero ang nagluluto ako o kaya yung nanay ko. Ganun lang. Halimbawa, kasi nga hindi mo kung bibilin mo yan sa labas ha, hindi mo alam kung ang ginamit diyan iodized salt o di dun pa lang yari ka na. No, hangga't maaari ikaw yung magluto. Ngayon, pag nagluluto ng hindi naman komplikado. Kasi pag kumakain ako ng halimbawa tinolang manok, magluluto ako. Pag nagluto ako, usually kasi ang paborito ko sa manok yung dibdib. Pag nagluto ako niyan, igigisa ko yan sa bawang sibuyas, luya, tapos lalagyan ko yan ng rock salt. No? Pagka kumakatas-katas na yan, saka ko yan lalagyan ng tubig, tapos i-adjust ko na lang yung lasa, konting asin, paminta, tapos maraming papaya o kaya sayote, tapos malunggay, yan, okay na ako doon. Pero kung bibilin mo ngayon sa labas, paano kung ginamit niya doon iodized salt, hindi rock salt o Himalayan salt? It's up to you, di ba? So, ganun. Ganun din, pag nagluluto ako ng nilagang baboy, baka, o kaya nagluluto ako ng isda, yung may sabaw, syempre hanggat maaari, alam ko dapat kung ano yung ingredients no. Hindi naman ibinawal yung mga ganong pagkain, po pwedeng kainin pa rin talaga. No? So, yun, minsan papasok ako, ang baong ko, yung pesang isda, yung may sabaw. Ako ang nagluto nun. So, alam ko kung anong meron dun sa ulam ko. Tapos, alam ko isisingit nyo yung fast food. Yung mga favorite natin, Jollibee, McDo. Well, nakakakain pero iniwasan ko rin. Kasi nga, matataas din yung iba doon sa mga iodine. Hindi mo rin alam kung anong meron. Tapos, andyan yung nagdagdag ako ng fiber talaga, kagaya ng gulay, prutas, ayan. Ang madalas nga palang ipakain sa akin ni Doc noon, yung kamote, patatas, bok choy, pechay. Magkamukha yun yung bok choy at saka pechay. Yun yung mga madadalas niya ipakain sa akin. Ang palaya, sitaw, kumakain pa rin. Kalabasa, kumakain pa rin. So, ganun lang po kasimple. Hindi siya komplikado. Sa kanin, kumakain pa rin pero bawas mo na. Kasi kahit magugutumin ako noon, isa't kalahating kanin or isang cup ng kanin lang, okay na ako doon. Tapos yun nga, sabi ni Doc, kumain ka ng karne kasi ang laki ng timbang na nawala sa akin. Andyan yung, madalas lang kasi ako noon, manok, isda. Kumain man ako ng baboy, sa loob ng isang linggo, mga isang beses lang, minsan wala. Pero madalas manok, isda. Tapos gulay, prutas. No, ganun lang kasimple, wala namang komplikado. Iwasan nyo lang talaga yung mga bawal, yung mga matataas sa caffeine, yan. Yun lang talaga. At saka yung matataas sa iodine content. Okay? Madali lang naman. Hindi naman siya komplikadong i-manage. Pero syempre, ang kalaban natin dito, yung discipline, kaya minsan nagiging complicated tignan or isipin. No? Pero for me, hindi naman. Kasi yung lahat ng pwede nating kainin, nasa paligid lang naman. Ang problema, mag-aaral ka talaga magluto. Yun talaga, yung pinakang kalaban mo. Okay? Kasi ako noon, baon ko sa trabaho, yun. Tapos syempre pag uwi ko, hanggat maaari, ako rin talaga yung nagluto, no? Hindi mo naman kasi po pwede sabihin sa karinderya na nilagyan mo ba yan ng iodized salt? Bukas wag mo lalagyan, ha? So, hindi naman po pwede yan, ha? Okay? Baka tatanong nyo, no, kung kumakain ako ng mga tusok-tusok sa kanto, mga ihaw-ihaw. Well, tumikim. Hindi ko naman sa inyo itinatanggi yun, pero sabi ko nga sa inyo, iniiwasan. Tumikim ako no siguro mga once hanggang, sabihin natin twice, pero hanggang dun lang. No, hanggat maaari, kasi ako talaga nagluluto. Ultimo kahit pritong isda, pritong galunggong, pritong bangus, tilapia, ako ang nagluluto nun o kaya yung nanay ko. Tapos, ganun lang kasimple. Tapos pagdating naman sa sa pambaon, sa trabaho, kunwari nagluto ako ng tanghalian, ng tinola, kadalasan yun na rin yung baon ko para sa hapunan ko naman sa trabaho. No, so ganun lang yung ginagawa ko. Nga pala tinanggal ko rin dito yung paggamit ng mga sausawan, yung mga toyo, mansi, patis mansi, yung mga ganyan na may sili pa. No, so iniwasan ko rin yun. No, so ganun lang naman kasimple, hindi naman mahirap i-manage. Basta sundin lang natin yung payo ni doktor, makakatulong
makatulong ng husto sa atin, okay? So paano, maraming salamat sa panonood. Sabi ko nga sa inyo, madali lang i-manage ang hyperthyroidism, no? Lalo na kung sa pagkain. Basta sundin lang natin yung payo sa atin ng ating mga butihing doktor at hindi po tayo mapapahamak, okay? So, kainin lang natin kung ano yung nararapat, wag namang sobra-sobra. Lahat naman balanse dapat. Okay? So, paano, hanggang sa muli. Maraming salamat and happy weekend. God bless everyone. Bye.